Si Mary Victoria Curzon ay isang mayamang Amerikanang tagapagmana na nagpakasal sa isang Ingles na maharlika tulad ng maraming babae noon. Ang kanyang asawa ay si George Curzon, isang Britong politiko na naging Viceroy ng India. Dahil dito, naging vice rin siya at isa sa pinakamahalagang tao sa Imperyong Britaniko. Malayo nang narating niya bilang isang babae mula sa Chicago. Tuklasin natin ang kanyang kwento. Si Mary Victoria Later ay ipinanganak sa Chicago, Illinois sa Estados Unidos noong ika-27 ng Mayo, 1870. Ang ina ni Mary ay si Mary Teresa Carver at ang kanyang ama ay si Levi Ziegler Leiter. Si Mary ang pangalawa sa 4 na magkakapatid. May nakatatandang kapatid na lalaki na si Joseph na ipinanganak noong 1868 at 2 nakababatang kapatid na babae na sina Nancy at Margaret na ipinanganak noong 1873 at 1880. Mula pagkabata, ang ama ni Mary na si Levi ay pumasok na sa negosyo ng dry goods sa Ohio bago lumipat sa Chicago. Noong ipinanganak si Mary noong 1870, nakilala na siya bilang isang kilalang tao sa kalakalan ng mga paninda sa lungsod kasama si Marshall Field. Noong 1 taong gulang si Mary, tinamaan ng matinding sunog ang kanyang sinilangang lungsod. Ang dakilang sunog sa Chicago, na siyang naging tawag dito, ay isang malaking sunog na naganap noong Oktubre 1871 na kumitil ng 300 tao at sumira ng humigit kumulang 3.3 milya kwadrado o 9 na kilometro kwadrado ng lungsod. Dahil dito natupok ng apoy ang tindahan ni Later, ngunit sa kabila ng pagsubok na ito, agad siyang muling nantayo ng tindahan at hindi nagtagal, ang Field Later and Company ay naging pangunahing retailer ng dry goods sa buong Estados Unidos. Dahil dito, dumaloy ang pera at mabilis yumaman ang pamilya Later na umabot sa daan-daang milyong dolyar ang halaga ngayon. Noong 1881, ipinagbili ni Later ang kanyang bahagi kay Field at nagretiro sa negosyo ng dry goods. Pagkatapos, naging Marshall Field and Company ang pangalan ng kumpanya. Umalis si Later sa kumpanya para mag-focus sa real estate investments at makalipat sa Washington DC kasama pamilya niya. Sa kabisera, lumaki si Mary sa isang bahay sa DuPont Circle sa isang tahanan na dating pagmamay-ari ni James G. Blaine, isang matagal ng senador ng Estados Unidos na 2 beses nagsilbi bilang kalihim ng estado sa pamahalaan ng US. Kahit ang dating tirahan ni Blaine ay hindi pa rin sapat para kay Levi Later, kaya habang lumalaki si Mary, ipinapatayo na ang Later House, isang malaking bahay na may 55 silid bilang bago nilang tahanan sa Washington. Dayanpaman, hindi naman tumira si Mary dun ng matagal. Bilang anak ng mayamang Amerikanong negosyante, sa panahong lalo ng kinikilalang karapat-dapat ding makatanggap ng edukasyon ang mga babae gaya ng mga lalaki, nakatanggap si Mary ng magandang edukasyon sa Washington. Karamihan ng edukasyon ni Mary ay sa bahay, natutunan niya ang kasaysayan, agham, klasiko, pati pagsayaw, pagkanta at pagtugtog ng musika mula sa mga tutor at governess. Dahil sa pagkakaroon ng isang French na governess, natutunan din ni Mary na magsalita ng French nang matatas pagsapit ng dulo ng dekada 80 ng ika-19 na siglo. Marami ang nagsabi noong siya ay nasa hustong gulang na hinahangaan nila ang talino at lawak ng kaalaman ni Mary at dahil dito ay nagkaroon siya ng kumpiyansa at gilas na naging dahilan kung bakit siya kaakit-akit sa mga lalaki at babae na may matatalino at mahuhusay na isipan. Ipinakilala si Mary sa lipunan noong taglamig ng 1888 matapos siyang maglabing-8 taong gulang. Noong panahong yon, kilala si Mary bilang isang madandang dalaga. Dahil sa taglay ni Mary na ganda, asal at edukasyon, naging mainam siyang kandidata para makapang-asawa mula sa aristoklasya ng Britanya. Noong huling ika-19 at unang ika-20 siglo, maraming anak na babae ng mayayamang negosyanteng Amerikano ang nag-asawa ng mga anak ng aristokrata sa Britanya na tinawag na American Dollar Princesses. Kapwa nakikinabang sa ganitong kasunduan. Sa maraming pagkakataon, ang pamilyang Briton ay nangangailangan ng sariwang salapi upang mapanatili ang kanilang magagarang ari-arian at marangyang pamumuhay sa mataas na lipunan sa Inglaterra dahil kadalasan ay labis na silang nalubog sa utang sa paglipas ng mga taon. Sa Britanya, ang pag-aasawa sa aristokrasyang Britaniko ay nagbibigay sa mga pamilya tulad ng mga Later ng mataas na panlipunang katayuan na hindi basta nakukuha sa Amerika gamit lang ang pera.
Sa huli, si Mary ay mag-aasawa sa pamilya Curzon ng Kettleston, isang aristokratikong pamilya na may lahing nasusubaybayan hanggang pananakop ng mga Norman sa Inglaterra noong ika-11 siglo nang ang mga Curzon ay tumawid mula Pransya kasama si William the Conqueror. Unang nakilala ni Mary si George Curzon sa isang sosyal na pagtitipon sa London noong 1890. Noong panahong iyon, siya ay 31 taong gulang na at isang conservative na miyembro ng parlamento. Sa kabila ng agwat ng edad, mabilis silang nag-umpisa ng panliligaw na tumagal ng mas mahaba kaysa karaniwan noong panahon na yon at nauwi sa kanilang kasal noong ika-22 ng Abril, 1895 sa Washington. Ang unang taon ng pagsasama ni na Mary at George ay sa Inglaterra, kung saan agad siyang naging malaking kalamangan para kay Curzon sa kampanya ng halalan noong 1895. Ang talino, husay sa pakikisalamuha at pagiging madaling lapitan ni Mary ang nagkamit para kay Curzon ng mga taga-suporta sa isang dikit na halalan upang mapanatili niya ang kanyang pwesto sa Southport. Bagamat una niyang pinakasalan si Mary dahil sa kayamanan para mailigtas ang ari-arian, agad din siyang umibig kay Mary at naging masaya ang kanilang pagsasama. Sa panahong ito, ang asawa ni Mary ay kilala sa mataas na reputasyon bilang tinig sa patakaran ng Britanya sa gitnang Asya. Pinalawak ng British Raj ang teritoryo nila noong ika-19 siglo hanggang Pakistan, pero nabigo silang sakupin ang Afghanistan. Isa pang problema ay ang banta ng Imperyong Ruso na gustong palawakin ang teritoryo nila mula Dagat Caspian papuntang Persia at Afghanistan. Sumulat si Curzon ng ilang akda noong dekada 90 ng 19 na siglo kahit nililigawan pa si Mary tungkol sa Persia at sa mga pulisya ng pamahalaang Briton sa reyon. Bahagi ng pagkagusto ni Mary kay Curzon ay ang interes nito sa mga pag-aaral hinggil sa silangan. Interesado rin ang pamahalaang Briton at noong 1898 dahil sa kanyang mga publikasyon at mga petisyon tungkol sa rehiyon, itinalaga si Curzon bilang Viceroy ng British Raj, isa sa pinakamahalagang posisyon sa politika sa buong mundo noong panahong yon. Sa kanyang pagkakatalaga, ginawang baron si Curzon sa peerage ng Ireland bilang Baron Curzon of Kettleston at si Mary ay naging Baroness Curzon. Magkasama, nagtungo ang mag-asawa sa India kung saan si Mary ay naging Viceroy na parang unang gina ng British India. Dumating ang mga Curzon sa pantalan ng Bombay, ang pinakamatandang pag-aari ng Britanya sa India noong Disyembre 30, 1878. Masaya silang sinalubong na masiglang mga tao at maharlikang saludo. Mula roon, nagtungo sila sa Calcutta, ang kabisera ng Britanikong India, kung saan tinatayang mahigit 100,000 tao ang nakasaksi sa pagsalubong sa kanila sa Government House. Halos agad-agad napansin si Mary dahil sa kanyang kagandahan at kagalang-galang na asal at inilarawan siya ng may matinding papuri sa buong India. Bagamat Calcutta ang kabisera, tuwing tag-init ay matindi ang init kaya lumilipat ang pamahalaan sa Shimla sa hilaga ng India kung saan pinamumunuan nila ang malaking bahagi ng populasyon ng mundo mula sa isang maliit na retreat sa bundok. Ganito ang buhay ng mag-asawang Curzon sa susunod na 6 na taon. Nakabase sa Government House sa Calcutta, lumilipat sa Shimla tuwing tag-init at naglilibot sa bansa bilang bahagi ng tungkulin sa pamahalaan. Ang tungkulin ni Mary bilang Viceroy ay maging pinuno ng mataas na lipunang Briton sa India. Ito ay panahon kung kailan ang komunidad ng mga kolonyal ay medyo hindi nakikihalubilo sa karaniwang mamamayang Indian at sa halip ang mga pakikisalamuhan niya ay kadalasan sa mga asawa at anak na babae ng 10,000 Britong administrador at empleyado na bumubuo sa pamahalaan ng Raj. Sa ganitong tungkulin, nakilala siya sa pagpapalaganap ng marangyang moda sa India at pagsasama ng mga elemento ng tela at istilong Indian sa sarili niyang pananamit, kaya't naging popular ito sa komunidad ng mga kolonyal. Sa huli, nakaapekto ito sa moda sa Europa, kung saan sabik ang mga designers sa London, Paris at iba pang lungsod sa mga bagong ideya ng Oriental at Asyanong moda. Mahalagang bahagi ng panahon ni Mary bilang Viceroy ang pagpaplano ng Delhi Durbar noong 1902. Inorganisa ito para ipagdiwang ang pag-akyat ni Edward ang ika-7 bilang emperador ng India. Siya ang pangalawang British monarch na nabigyan ng titulong yon kasunod ng kanyang ina, si Reyna Victoria.
Ang seremonya ay ginanap sa isang abandonadong kapatagan malapit sa lungsod ng Delhi, ang orihinal at sinaunang kabisera ng India. Ang mag-asawang Curzon ang namahala sa paghahanda ng malaking parada ng militar at seremonya noong 1900 at 2 bilang pagpapahayag ng pamumuno ng mga British sa subkontinente. Dismayado sila dahil hindi pumunta ang hari sa India para sa okasyon. Sa halip, ipinadala niya ang kapatid niyang si Duke ng Connaught bilang kinatawan. Ibig sabihin, naging sentro ng atensyon ang mag-asawang Curzon. Sa unang araw, dumating sila sa seremonya na lugar sakay ng elepante at nagtapos ang durbar sa yawang pangkoronasyon. Pinangunahan ito ni Mary at ng kanyang asawa, suot niya ang isang napakagandang hanay ng mga alahas at isang nakamamanghang damit na hinabi sa sinulid na ginto at pilak na tinatawag na pick-up dress. Sinasabi na pagpasok niya sa bulwagan, napahinto sa paghinga ang mga tao na nagpapakita lamang kung gaano siya kaganda at kaelegante. Nagkaroon ng 3 babaeng anak si Mary matapos siyang ikasal. Si Irene, ang panganay, ay pinanganak noong Enero 1800 at 76 hindi nagtagal matapos ang kasal nila. Sa mga sumunod na taon, naging British peer, sosyalita at pilantropo si Irene. Dahil dito, naging miyembro siya ng English House of Lords simula noong 1925. Kahit maraming manliligaw, hindi siya nag-asawa o nagkaanak. Naging aktibo siya sa maraming gawaing kawanggawa, partikular bilang pangulo ng London Union of Youth Clubs. Ang pangalawang anak na babae ni Mary na si Cynthia ay ipinanganak noong 1878. Siya ang pinaka-kontrobersyal na anak ni Curzon dahil noong 1900 at 20 pinakasalan niya si Oswald Mosley. Noong panahong iyon, siya ay sumisikat na politiko sa Inglaterra na may galing, ngunit naging kilala sa masama noong unang bahagi ng dekada 30 dahil sa pagtatatag ng British Union of Fascists. Nagkaroon sila ni Oswald ng 3 anak, ngunit namatay si Cynthia noong 1933 bago niya makita ang mga ito na maging ganap na mga adulto. Habang nakakulong si Oswald ng British government noong ikalawang bigmaang pandaigdig dahil sa politika, si Irene ang nag-alaga sa kanilang mga anak. Sa wakas, ipinanganak si Alexandra noong 1904. Nasangkot din siya sa kilusang pasista ng Britanya noong 1930 bilang tagapamagitan ng kanyang bayaw. Si Mosley, na siya ring kanyang kasintahan, at ang gobyerno ni Benito Mussolini sa Italia sa pamamagitan ng isa pa niyang kasintahan na si Dino Grandi, isang Italianong embahador sa London. Lahat ng ito, kahit na noong 1925 pinakasalan niya si Major Edward Dudley Metcalfe, ang matalik na kaibigan at maharlikang ayudante ni Edward, ang ikawalo. Nakilala si Mary sa India dahil sa kanyang trabaho bilang isang conservationist at sa maraming paraan isa siyang tagapanguna sa larangang ito. Lalo siyang nababahala sa pagpigil ng sobrang pangangaso ng puting rhinoceros. Nangyari ito sa huling bahagi ng kanyang panunungkulan bilang bisirina ng India matapos bisitahin ang Kaziranga area para makita ang mga hayop, ngunit nabigo siyang makakita kahit isa. Dahil dito, naniwala si Curzon na ang hayop ay nasa napakakaunting bilang na kahit sa mga lugar na dati itong sagana, malaki na ang ibinaba ng populasyon nito. Bilang resulta, pinangunahan niya ang pagliha ng Kaziranga Reserve Forest na naging simula ng kasalukuyang Kaziranga National Park. Walang duda, nauna siya sa kanyang panahon sa pagsusulong ng ganitong mga hakbang. Habang abala si Mary sa proyektong pangkalikasan, nasangkot ang kanyang asawa sa tumitinding alitan sa pinuno ng militar ng Britanya sa India. Si Herbert Kitchener ay itinuturing ng mga Briton na dakilang bayani ng digmaan noon. Pagkatapos niyang manalo sa labanan sa Omdurman laban sa mga Mahdis ng Sudan noong 1800 at 78 upang saupi ng reyon. Pagkatapos, hinarap niya ang mga Pranses sa Fasoda at nasangkot sa pagsupil ng ikalawang digmaang Boer. Pagkatapos nito, nagpetisyon si Curzon sa pamahalaang Briton na italaga siya bilang punong komandante ng mga puwersang Britaniko sa India. Agad ding nasira ang kanilang relasyon dahil inisip ni Curzon na ang reforma ni Kitchener sa British garrison ay nagpapahina sa kanyang autoridad bilang viceroy. Noong 1904 matindi ang pagtatalo nila, ngunit sa huli si Kitchener ang nagwagi. Noong 1905 siya ay pinatawag pabalik bilang viceroy. Sila ni Mary at ng kanilang mga anak ay pauwi na.
Pagkalis nila sa India noong 1905 at 5 humina na ang kalusugan ni Mary. Humina siya dahil sa mahirap na ikatlong pagbubuntis at maagang pagkalaglag habang ang mainit na klima sa India at mabigat na schedule sa kanyang tungkulin bilang asawa ng bisihari ay hindi nakatulong sa kanyang kalagayan. Lumala pa ito dahil sa mahabang biyahe pabalik ng Inglaterra matapos ang termino ng asawa niya bilang viceroy noong 1905. Pagbalik doon, hindi rin gumanda ang sitwasyon. Namatay siya dahil sa komplikasyon mula sa pagkalaglag at operasyon sa kanilang bahay sa Carlton House Terrace, Westminster, London noong Hulyo 18, 1906. 36 na taon lang siya. Balungkot ang naging wakas ng isa sa mga tanyag na Dollar Princesses. Pagkatapos pumanaw si Lady Curzon, nagtayo ang kanyang asawang nagdadalamhati ng Memorial Chapel bilang parangal sa kanya na nakakabit sa All Saints, parokyang simbahan ng Kettlestone Hall. Noong 1917 nagpakasal si Lord Curzon kay Grace Elvina Hines, isa pang kilalang Amerikanang tagapagmana. Sa huli, pumanaw si Lord Curzon noong 1925 at inilibing sa tabi ng kanyang unang asawa. Nang namatay ang kanyang ikalawang asawa, inilibing siya sa labas ng simbahan. Pinaniniwalaan na sina Mary Curzon at ang kanyang 3 anak ay nagsilbing inspirasyon para sa katang-isip na Lady Grantham at ang kanyang 3 anak na babae sa sikat na sering Downton Abbey ng ITV. Salamat sa panonood ng video tungkol kay Mary Victoria Curzon at sa pag-abot hanggang dulo. Sana naging interesante ito sa inyo. Isang kakaibang katotohanang hindi ko nabanggit sa video ay na si Oswald Mosley ay nagkaroon umano ng relasyon hindi lang sa kapatid ng kanyang asawa kundi pati rin sa madrasta ng kanyang asawa. Siguraduhing manatili hanggang dulo para sa mga susunod na video kung gusto ninyong makarinig pa ng mas marami pang kakaiba at nakakapagtakang mga katotohanan na hindi ko na isama sa video. Sana ay nakasubscribe na kayo at naka-on ang notifications para agad ninyong makita ang lahat ng aking mga video kapag nag-upload ako at kung may mga komento kayo, siguraduhin iwanan ang mga ito sa ibaba. At alam nyo, yun lang mula sa akin kaya magkikita-kita tayo sa susunod na Forgotten Lives. Salamat!